Alright. So yan. We are live. Good evening. Good evening, and welcome sa ating Friday night webinar. So, batiin ang unang-unang nag-comment na si Mark. Yan. So, good evening sa inyo guys, and welcome to our Friday night webinar training. At very, very important at very exciting din yung pag-uusapan natin for this evening dahil pag-uusapan natin na yung isa sa mga pinaka-importanteng pillars or part ng iyong business. Okay? And yun ay yung tinatawag na leads or prospects. Diba? So alam na naman siguro, most of you alam naman siguro kung gaano ka-importante na meron kayong mga qualified prospects or mga leads para sa inyong business. Dahil kapag wala kang leads or wala kang prospects na napapakitaan ng iyong business, no? Most likely you're out of business. Importante na alam natin kung paano tayo makakakuha ng mga tuloy-tuloy na supply, tuloy-tuloy na bilang ng mga prospect. Okay? So kung gusto mong malaman kung paano ka magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng prospect, make sure to stay until the end of this training dahil yun yung ituturo namin sa inyo kung paano nyo yun magagawa. Okay? So, bating ko lang si Florinda, si Joshua, si Edna Sirin, yan, good PM, Anthony, si Rosemary, siyempre si Mark Tacoda from Spain. Yan, good evening. Good evening guys. So, aantayin lang natin makapasok lahat ng mga attendees, no? And then magsisimula na tayo na pag-aralan kung paano kayo makakapag-start or paano nyo magagawa makapag-produce ng unlimited amount of prospects or leads. Okay? So, pwede kayong bumati dyan sa chat box natin. Kung first time kayong a-attend sa ganitong klase ng webinar, sabihin nyo, I'm a first timer, pwede kayong mag-introduce, pwede nyo i-introduce yung sarili nyo, pwede kayong magpakilala dyan. Kung gusto nyo batiin namin kayo, pwede rin. Okay? Magandang hapon, sabi ni partner na nasa Saudi. Okay? Ayos. Yan. Good evening. Good evening sa lahat. Medyo malabo pa yung aking cameras. Alimisin natin ng konti. Ayos na. So, yan, no, guys. Again, leads. Leads ang pag-uusapan natin. Isa sa pinaka-importante na part ng iyong online business yan. Leads. Okay? And para mas maunawaan mong mabuti kung paano ka-importante, kung gaano ka-importante yung pagkakaroon ng so many at steady flow of leads, ito may kukwento ko sa inyo. Okay? Sabihin natin and imagine na napunta ka sa isang gubat, no? Sabihin natin naglalakad ka sa isang gubat. Okay, imagine mo nasa kalagitnaan ka ng isang gubat, naglalakad ka doon. Tapos habang naglalakad ka, nakikita mo na sobrang gaganda ng mga halaman, tas sobrang tataas ng mga puno. Okay? And then, habang pinagpapatuloy mo yung lakad mo, nakikita mo rin yung mga iba't ibang uri ng mga insekto, ng mga hayop. No? And then, nung naglalakad ka, bila kang may napansin sa hindi kalayuan. Okay? Doon sa hindi kalayuan, nakita mo parang liwanag. Parang liwanag doon. So, ikaw na-curious ka. Ang ginawa mo, lumakad ka ng diretso papunta doon sa liwanag na yun. Okay? Tapos, napansin mo, habang papalapit ka na doon sa liwanag, napansin mo, isa pala siyang bahay. No, bahay sa gitna ng gubat. Kaya ikaw lalo kang na-curious. Ang ginawa mo, lumapit ka lalo doon. Lumapit ka ng lumapit, naglakad ka diretso papunta doon sa bahay at nagulat ka
Kasi paglapit mo doon, hindi lang pala siya isang bahay. Isa pala siyang restaurant. No? Restaurant pala siya. So ikaw, nagtaka ka. No, nagtaka ka, bakit anong ginagawa ng isang restaurant sa gitna ng gubat? Di ba? Nakapagtaka. So ikaw, lalo kang na-curious. Medyo kinakabahan ka, ano kaya meron dito sa loob nito? So ikaw, pumasok ka doon sa restaurant. Okay? Sobrang curious mo, hinawakan mo yung doorknob, no? Binuksan mo dahan-dahan yung pinto. Okay? Pagkabukas mo ng pinto, medyo madilim yung loob. Nakita mo yung mga lamesa, no? Walang kahit na sinong nakaupo. Okay? Tumingin-tingin ka, doon ka na sa loob restaurant, sa gitna ng kagubatan, nakita mo walang ni isang customer, walang ni isang taong kumakain doon sa loob ng restaurant na yun. Okay? Walang ni isang customer. Pero, meron ka nakitang isang babae. No? Meron ka nakitang isang babae andun sa cashier. Okay, nandun sa cashier. Yung babae na yun, medyo nakaganon, ano siya, nakayuko, medyo malungkot. Okay? So ikaw, medyo kinabahan ka, kala mo horror movie na, no? Kala mo binabangungat ka na. Ang ginawa mo, lumapit ka dun sa babae. Okay? Kinausap mo siya. Tinanong mo siya. Tinanong mo siya Ma'am, Miss, bakit ang lungkot niyo po? Okay? Bilang dahan-dahan siyang tumingin sa'yo. Tinignan ka niya sa mata. Sabi niya sa'yo, patay. Malungkot ako dahil patay ang negosyo. Patay talaga negosyo. Ikaw ba naman nagtayo ka ng restaurant sa gitna ng gubat, di ba? Na walang dumadaang tao. No, walang nagpupunta doon. Kahit gaano pa kasasarap yung luto doon sa restaurant na yon, kahit gaano pa kaganda yung ambience ng restaurant na yon, kahit gaano pa siya kamura, no, affordable, patay yung negosyo no, walang bibili, wala kasi nagpupunta, walang nagdadaan. Di? Ganon din sa business mo. Ganon din sa business mo, kahit gaano pa kaganda yung business mo, kahit yan pa yung, kahit ang ganda pa ng products mo, okay? Parang yung restaurant na nasa gitna ng gubat, no? Patay din ang negosyo mo kapag wala kang mga taong napapapasok sa iyong business. Wala kang taong nai-introducean ng iyong product, wala kang napepresentan ng iyong opportunity, no? Patay talaga. Okay? So ganun ka-importante, guys. Walang kwenta yung mga opportunity company na ginagawa mo, kahit ano pa yan, wala akong pakialam, no? Kapag wala nakakita niyan, sorry, wala kang magiging resulta. Okay? Naintindihan niyo ba yun, guys? So, ganun ka-importante yung topic na to. Okay? Kailangan itatak niyo sa isip niyo na kailangan ito yung ma-master ninyo. Okay? Kailangan ito yung matutunan niyo ng mabuti. Okay? For example, alam niyo ba yung mga coaches natin dito? For example, yan si Bro Raymond. No? Nagagawa niyang makapag-generate ng up to 200 leads per day. No? So imagine nagagawa mo 'yon. Imagine nagagawa mo na 200 prospect na nakakita ng presentation mo, no, ng products mo. 'Di ba? Mas buhay, no? Buhay yung business mo pag ganun. Buhay na buhay, no? May activity, no? May nakakakita. Okay? Gusto mo ba magawa yung ganun? Okay? Kung gusto mo magawa 'yon, you need to learn the foundation, the basic. Okay? Ano yung pinakauna na kailangan nating i-take account, no? So, yun yung pag-uusapan natin, guys. Okay? And make sure na mag-stay kayo hanggang sa huli dahil later on, may mga i-share din kaming mga valuable tips regarding lead generation. Pero ang topic natin for this evening is how to create your lead capture page. Okay? Ano yung lead capture page? No, yun yung tool na gagamitin nyo para makapag-generate ng maraming leads. Now, okay, marami na akong naturuan ng ganitong topic actually, no? Ilang beses ko na, yung tipong, alam mo yun, ilang beses mo na sinabi na importante may mag-generate ka ng leads, importante may capture page ka. Ayun, 1 year na, no? Yung pa rin yung sinasabi ko sa kanya, 1 year na, hindi pa rin na-generate ng leads. No, so sana, wag nating gayahin yung 3 bibe kahapon sa kwento, no?
na nakinig, nagpaturo sa agila paano lumipad, no? Pero nung umuwi, naglakad, hindi inabsorb, hindi inapply yung nalaman. Okay? Pag sinabi kailangan mong generate ng leads, okay? Isa puso mo, no? At isagawa mo na do your best para makapag-generate ka ng sarili mong leads. Okay? Build your own list. Okay? And ang concept na pag-uusapan natin dito is building your own list. Okay, dito sa Ignition Marketing, we are also providing you a capture page right now. Kaso nga lang, iba yung mismong ikaw nag-generate ng leads. No? In the future, this year, pag nilabas natin yung bagong system natin, okay, may ipoprovide kami sa inyong ganun. So, abangan nyo din yan. Okay? Pero this time, ang pag-uusapan natin, ang magiging focus ng topic natin, is how to create lead capture page so you can build your own list. Okay, so kasama ko dito isa sa mga coaches natin, si Coach Mon Abordo, at tutulungan niya tayo na maturuan, no? Ipapakita niya sa atin step by step, no? Kung paano ka makakapag-create ng sarili mong lead capture page. Okay, so i-welcome natin ng masibagong welcomean, no? Hindi na palakpakan kasi wala naman kayong mic eh. masigabong welcomean sa chat box. Etong si Coach Mon Abordo. Coach Mon, go ahead. Take the mic. Mon, baka nakamute ka yata ah. Baka makalimutan mo i-unmute. Ay, nawala. O sige, nawala. Wait lang. Nadagit ng agila, Simon. Hintayin lang natin makalagin ulit. Ayan. Yan, welcome. Si Nats, andito pala, oh. Si Maris, hello. Si Marshall, si Aris. Ayan. Mon, andiyan ka na? Rinig mo na ako? Kung okay na. Hello, Coach. You can proceed sa ating training. Okay na. Ayan. Hello, guys. Yan, kita nyo na ba ako? Yan, magandang gabi sa inyong lahat. Ayun, napakaganda ng message sa atin ni Coach kanina. Pero bago ako mag-proceed dun sa topic ko, gusto ko munang malaman kung sino narito yung meron ng mga landing page, squeeze page, o mga capture page. Sino sa inyo yung meron ng ganun? Para alam ko kung talagang lalaliman ko ba yung topic para dun sa mga wala pa nun o talagang may idea na kayo. Sige, antayin ko yung message nyo. Yan. So, kung ikaw, beginner ka pa lang, gusto ko i-share sa'yo kung ano yung naitulong sa akin nung pag-create ko ng landing page o squeeze page. Dati kasi, nagne-networking ako, talagang ang hirap magpakita sa tao kung ano ba yung business na ino-offer ko. Pero, nung natutunan ko yung pag-create ng landing page o squeeze page, napapakita ko yung ino-offer ko doon sa maraming tao, kahit pa 100 tao yan. So, kung nagmamano-mano ka, talagang halimbawa, networking ka, mano-mano ka nakikipag-usap dun sa tao, siguro hindi ka abutin ng 100 na tao na kakausapin mo, pagod na pagod ka na. Pero kung meron kang landing page o squeeze page o capture page, makukuha mo pa yung contact information niya, at the same time, mapapakita mo sa kanya yung offer mo nang hindi ka nahihirapan, di ba? Tapos kung ayaw niya, kung ano man yung ino-offer mo, kaya niya i-close agad yung website mo. So, ibig sabihin, hindi ka mare-reject. Kasi ang mare-reject niya is yung iyong landing page. So, ayun. Marami rito nakita ko, maraming wala pang landing page. So, okay lang yan. Pero mamaya, dapat gumawa ka na ng landing page mo. So, siguro magpo-proceed na ako. Yung pinili ko na gawan ng landing page is makakapag-start ka ng free. Ito siya. So, i-share ko na yung screen ko sa inyo. Kung pamilyar na kayo sa Insta page, eto free lang siya. Pwede kang gumawa nung landing page mo gamit yung Insta page, pero meron siyang free na 30 days lang. Tapos after that, syempre kailangan mo na magbayad.
Kasi yung iba kasing mga nagpo-provide ng mga software ng mga landing page o squeeze page, magbabayad ka na agad bago mo magamit yung yung kanilang software. So kung wala ka pang account dito, syempre baba ka lang, makikita mo meron ditong sign up. Sign up ka lang. Or kung may Facebook account ka, pwede ka mag-connect. So ayan, login lang tayo. Guys, kung medyo mabilis, yan, sabihin nyo lang sa akin kasi medyo mabilis ako mag-explain eh. Yan, mag-comment lang kayo dyan. So, yan, loading na siya. Yan. Bago tayo mag-create ng isang landing page, gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano ba yung i-offer ko doon sa mga tao. So, eto, meron akong ginawang ebook. Etong ebook na to, ito yung i-offer ko sa kanila. Bakit? Bakit hindi ako agad nag-o-offer ng business? Halimbawa, bakit hindi ko agad ino-offer halimbawa yung business na ginagawa ko sa mga tao? Kasi yung mga tao, hindi naman nila agad gugustuhin yung offer mo eh. Ang gusto kasi ng mga tao, yung bagay na makakatulong sa kanila. Kaya gusto nila nung value. Kaya dito gusto ko i-share sa inyo na ang i-share ko dun sa mga tao, dun sa mga prospect ko, ay yung ebook na ginawa ko. Kasi dito sa ebook na to, marami silang bagay na matututunan, pero at the end ng ebook na to, andi dito yung offer ko. Yan. Andi dito yung offer ko. Yan, makikita mo. So kayo, kung gagawa kayo ng landing page nyo, kailangan meron din kayong something na mapoprovide ron sa mga prospect nyo. E-book man yan o mga training. So ngayon, create na tayo. Kita mo, click mo lang tong create a new page dito sa Insta page. Kung wala ka pang idea sa pag-create ng ng landing page, okay lang yan kasi napaka-friendly user nito. Yan, pick a template. Meron na silang mga pinoprovide na mga template na magagamit mo na. Ayan. So, pipili ka lang dyan. So, katulad nung ginawa ko, ebook kasi yung ino-offer ko. So, hanapin ko yung pang ebook. Ayan. Nakakasunod ba kayo, guys? Yan, marami pa palang walang kahit isa, wala pa. Jennifer, wala pa talaga. So, I hope na magsimula ka na mag-create ng landing page mo. Yan. Lagyan mo lang ng name, bawa, ebook. Ebook. Dito sa loob nito, ang mga mahalagang bagay lang na kailangan mong i-consider yung headline, yung button, at saka yung message mo dun sa tao o dun sa prospect mo. Yes, makikita mo, napaka-professional looking na nitong landing page na to, ready to use na. 'Di ba? Pero sa akin kasi, pag gumagawa ko ng landing page, ayoko nung mahaba, ayoko nung marami siyang i-scroll down yung prospect ko kasi nagte-take time yung pag-scroll down niya eh. Imbis na mag-click na lang siya ng button, mag-iisip pa siya kung talagang i-click niya. Kaya sa akin, talagang kung gat maaari, yung isang lang siya, isang wala masyadong ini-scroll down para hindi niya na makita yung parang mga distraction. Yun. So, dito, dinidelete ko siya. Ayun. Ayan. Eto, pwede kang maglagay ng image. Pwede kang mag-edit ng image. Lagay mo kung ano yung gusto mong i-share mo dun sa mga prospect mo. Pero in this tutorial, gusto kong ilagay dito yung ebook na pinakita ko sa'yo kanina. Dito.
Click mo lang yan. Tapos, pwede mong baguhin yung image. Ayan. Eto. Diba? So, makikita mo, eto na yung ebook. Dito sa text, pwede kang mag-edit din. Pwede mo siyang baguhin. Ayan, pwede mong ilagay kung ano yung gusto mo. Pero yung tip ko sa'yo, dun sa headline, wag masyadong, yung parang masyadong, halimbawa, way para yumaman ka ng mas mabilis. Yung mga ganun kasi, parang, lalo na sa panahon natin ngayon, ang dami ng tao na nagdududa sa mga ganun. So, kailangan dito, ang ilalagay mo dun sa headline mo is yung alam mo na makakatulong sa tao. So, katulad dito, siguro gagamitin ko na lang yung pinaka-title. Yan. Yan. So, madali na lang gumawa ngayon ng landing page. Hindi katulad dati na talagang pahirapan. Kasi ngayon may mga templates na ready to use, tas napaka-friendly user na lang niya. Parang edit na lang, edit tapos post, parang ganun, parang nagpe-Facebook ka na lang din. Edit, pwede mong baguhin 'yan. Pwede mong baguhin yung kulay, yung font style. Yan, 'di ba? Tapos yung i-share ko pa sa dito, yung sa button. Ayan. Kailangan kasi yung button mo parang attract siya. Kumbaga parang pag pumunta yung prospect mo doon sa landing page na ginagawa mo is makikita niya agad yung button, 'di ba? So dito nakakatuwa lang kasi yung kulay ng ebook ko, nagra-rhyme siya doon sa kulay ng ng landing page. Green din. Yan. Tapos pagawin natin. Ayan. So, yun. Nakakasunod pa ba kayo, guys? Ayan. Okay pa ba kayo? Basahin ko lang yung mga comment. Ayun, may tanong pala rito, magkano yung bayad sa Insta page? So, punta ka lang sa website nila, makikita mo doon yung mga yung mga iba't ibang kategory kung paano mo siya babayaran, tsaka yung iba't ibang criteria niya. So, ayan, grab a copy. So, ayan, dito, pwede mo ring edit, pwede ko yung edit. Actually, may nagawa na kasi ako. Ayan, so yung tip ko lang sa'yo dito, wag yung masyadong maraming scroll katulad nito, oh. Lalo na kung hindi naman siya parang kailangan. Tulad nito, yan, about the author, pwede mo yang i-edit. So, punta ka lang dito, tapos pwede mong palitan yung image, click mo lang to, edit, yan. Tapos, dito makikita mo, merong remove or change the image, pwede mo yang palitan. Tapos, sa text, eto, pwede mo rin yang i-highlight, tapos, edit mo lang yung text dyan. So, yan, pwede mo yang i-edit. Makikita mo. Ngayon, example na tapos na tong page natin. Ay, hindi. Papakita ko pala sa'yo kung paano mo siya i-integrate. Delete na natin ito. Ito yung button mo. Siyempre, di ba, igagrab niya na yung copy. Halimbawa, igagrab niya na yung copy ng ebook. So, ano yung gusto mo mangyari? Gusto mo ba, madedirekta na siya doon sa ebook na ino-offer o doon sa, siyempre, ang malaga kasi, di ba, kaya ka naggagawa ng landing page ay makuha mo yung kanyang contact information. So, dito,
pinipili ko lagi dito yung pop-up. Ibig sabihin nitong pop-up kasi, ito yung pag kinlik niya yung button, yung grab your copy, pag kinlik niya yon, dito, ilalagay niya yung kanyang email address. Ayan, makita mo, ito yung form, lagay mo lang yan dyan. Ayan. Dito, ang advice ko sa iyo, kung katulad nito sa ebook, ang kailangan ko lang naman sa kanya is yung kanyang email address. Binabawasan ko na yung yung field, yung form. Hindi ko na nilalagay yung name. Kasi may nabasa ako na na libro na sinasabi na hindi natin namamalaya na ang laking factor na nababawas doon sa iyong mga prospect na hindi naglalagay ng name nila tsaka email. So, ang ginagawa ko dito, tinatanggal ko yung name. Nilalagay ko yung lang, email. Pero, kung kailangan mo ng name, minsan kailangan mo pa ng contact number, pwede mo naman yung ilagay. Pero in this scenario, gusto ko yung email address lang. Tapos, pwede tayong maglagay dito ng text. Ito, makikita mo to, may paragraph. Lagay mo lang siya dyan. Tapos, yung iba, nilalagay dito, type your email address below to get your ebook, 'di ba? Pero mas maganda kasi kung ano yung gusto mo na na gagawin niya. Tulad nito. Ayaw kasi ng mga tao na parang na minamanduan sila, 'di ba? So dito parang where I can send the details. Ayan. So, mas malaki yung chance na ilalagay niya yung email address niya dito, di ba? Pag ganyan yung nilagay mong text. So, pwede mo yan resize, pwede mong lakihan. Ayan. Pwede mo yan lakihan, pwede mong adjust, pwede mong baguhin yung kulay. Ayan. So, marami kang pwedeng i-explore dito sa Instapage. Marami kang pwedeng gawin. Tapos, ang mahalaga dito, lagi kang maglalagay ng privacy. Na pag nilagay niya yung yung kanyang email address, hindi ka magi-spam. Meron kasing mga spammer na send ng message. Kaya yung iba, hindi na naglalagay ng nila, ng email address. So, dito, pwede tayong maglagay ng 100% secure. Ayan. Yan. For example lang naman to. Pero pwede mo pa yung baguhin. So, punta ka lang ulit dito. Click event, pop-up. Doon mo may edit yung pop-up. Yan. Tapos yung button text, pwede mo rin yung palitan. Siyempre. Punta ka lang dyan. Edit mo lang. Okay pa ba kayo guys? Check ko muna. Basahin ko muna to. Ayan, nakakasunod ba kayo guys? Ayan. Yes. Okay, so balik na tayo. So, ayan. Talang tayo dito ulit. Pop up. So, baguhin natin tong button text. Gawin natin, eto, click mo lang to, meron ditong button style. Lalabas yan. Pwede mong gawin, send me now. Yan. Diba? Tapos, kung mapapansin mo, dito kasi, dati, ang nagkamali kasi ako, yung ginagawa ko minsan talagang
Minsan yung button ko kulay pula, tapos pag nag-hover siya, ibig sabihin ng hover, pag yung mouse mo, yung umiibabaw siya dito sa button, nag-iiba yung kulay, di ba? Dati dilaw, alam mo yon. So, yun yung mali ko kasi nabasa ko pala, kailangan nagra-rhyme lang yung color niya. Kung mapapansin nyo, dun sa mga halimbawa sa Facebook, o dyan sa mga sa cellphone nyo, di ba pag nag-hover yung mga mouse, lang siya, parang dikit lang yung kulay niya. Kaya kung mapapansin mo dito, etong kulay niya, hindi nalalayo sa blue. Kumbaga, ito yung button color mo blue, yung hover color mo light lang. So, ganun. So, yun, sana i-apply mo rin yun. Tapos, yan, pwede mo rin i-resize, pwede mong lakihan yung mo, yung font. Gawin natin yan. Yan. Tapos baba natin tong konti. For example lang naman to, umaasa ako na pag ikaw yung gagawa na ng landing page mo, mas maganda. Ayan. Siyempre, kailangan kasi professional looking. Kasi ang dami ng landing page ngayon sa nagkalat sa internet, 'di ba? Kailangan maging iba ka doon sa mga gumagawa rin ng landing page, especially kung pareho kayo ng business, 'di ba? Tapos, ano pa ba? Ayun nga pala, yung integration. Sino dito yung meron ng mga autoresponder? Yung autoresponder, GetResponse o yung Aweber. Ayan, kung meron na kayo nun, tuturo ko rin sa inyo kung paano nyo integrate. Ang maganda kasi sa pag meron kang autoresponder, once na nag-opt-in siya sa'yo o nilagay niya yung email address niya doon, automatic na talagang masasend niya yung ebook o kung ano man yung ino-offer mo doon sa sa prospect mo. So, dito yon, click mo lang to ulit. Pop up. Tapos, etong send me now, etong button na to, makikita mo dito sa taas, merong, saan ba yung integration? Wala. Edit. Eto, integrations. So, i-click mo lang yan. Makikita mo, ayan na yung mga autoresponder. Ayan. So, kung meron kang GetResponse, kasi GetResponse yung gamit ko, click mo lang yan. Kung meron kang MailChimp, ayan, itong MailChimp, maganda to kasi talagang free lang siya. Pero kung gagamitin mo na yung kanyang autoresponder o yung automatic na magsisend siya sa mga emails, ayun yung may bayad sa kanya. Pero kung unlimited na email ang gusto mo, libre lang kay MailChimp yun. So, dito tayo, GetResponse, pwede mong integrate. Tapos, meron kung sa GetResponse account mo, meron dong API. Ayun, i-check mo lang yon, ilagay mo lang yun dyan, copy-paste mo, tapos login. Tapos, ipoproceed ka na niya sa process. Ayun. Ano pa ba? So, papakita ko sa inyo yung finish na nito. So, publish na natin. Pwede natin itong i-publish. Tapos, meron din pala itong mobile para dun sa mga mobile user. Click mo lang to. Kita mo to. Mobile. Click mo lang yan. Tapos, eto na yung itsura dun sa mga mobile user. Ayan, pwede mo rin yung i-edit kung gusto mo. Ayan. Pero, ayan, i-clean lang natin. Dito, hindi na ako masyado mag-edit ng words. Ayan. So, yan, okay na yan. Punta ka lang ulit dito sa desktop. Tapos, pwede mo na siyang i-publish. Click mo lang itong publish. Dito mapipiliin ka kung meron kang custom domain, kung meron kang WordPress, pwede mo rin siyang gamitin. Kung meron kang Drupal o Facebook, pwede mo yung gamitin. Pero sa akin kasi, lagi kong ginagamit, yung ito lang, demo page. Tapos, kung ano yung magiging name ng iyong landing page. Halimbawa to, ebook sample.
ebook sample, eto pwede mo na siyang gamitin at ipakita sa mga prospect mo. Publish. So, makikita mo, nagpa-publish na siya. Tapos, bibigay niya sa'yo yung link na yon. Ito na yon, ebook sample.page demo. So, try natin i-click yan. Automatic, meron na tayong landing page, di ba? Ayan na siya. So, kung titingnan mo, pag pinindot mo to, grab your copy. Ayan. So, ayan. Meron na pala. Ito na yon. Tapos, send me now. Send me now, yan. Kung naka-integrate siya sa autoresponder ko, yun, diretso, masasend na yun sa kanyang email. Okay. So, kung check natin dito sa sa Insta page, always mong i-check yung analytics. So, nakita mo, nag-opt-in ako doon. Kumbaga, pinasok ko yung aking email. So, i-check natin. Makikita mo, eto. 'Di ba? Makakapag-build ka na ng email list mo. Ayan. So, for example, 'di ba? Nakuha na nitong email na to, nag-provide ng email na to, yung iyong ebook o yung ginawa kong ebook, 'di ba? So, ayan, dito makakapag-provide ka ng value doon sa iyong mga prospect. At the same time, makakapag-build ka ng list o makakapag-build ka ng maraming prospect gamit etong landing page. Kaya napakahalaga nito, guys. Yan. Always mong i-check pala rito yung analytics. Kasi makikita mo, ito yung lagi kong minomonitor dito eh. Ito, analytics. Lagi mo i-check yan kasi yung iba kasi walang bahala lang yan. Pero mahalaga yan. Dito mo kasi makikita kung effective yung landing page na ginawa mo. Makikita mo dito kung yung mga bumisita, halimbawa, meron akong 10 unique visitor, tapos isa lang yung nag-convert o isa lang yung nag-opt-in o isa lang yung naglagay ng email address niya. Ibig sabihin, may mali o may kulang doon sa landing page na ginawa ko. Kasi sa 10 na yun, kumbaga isa lang, 'di ba? Parang kailangan meron akong baguhin, kailangan meron akong gawin. So, yun yung kagandahan nito kasi mamomonitor mo talaga siya. So, yun. Check ko muna kayo, okay pa ba kayo? Ayan, babasahin ko muna yung mga comment nyo. Ayan. So, meron pa akong isang i-share sa inyo bago tayo mag-proceed dun sa mga question nyo. Meron pa akong i-share sa inyo ito kasi mahalaga to eh. Yan. So, ito yung kailangan yung isaalang-alang o kailangan nyo talagang, ano ba to? Basta kailangan nyo isaalang-alang paggagawa kayo ng landing page nyo. Una, ito, take down note nyo to. Una, number 1, less offer. Ibig sabihin nito kasi, meron kasing mga landing page na napakaraming ino-offer. Kumbaga, pagpunta ng prospect doon sa landing page, ang dami kung ano-ano yung ino-offer niya. Halimbawa, kung ebook o may mga kung ano-anong business. Ang tao kasi, pag pumunta yan doon sa landing page mo, isa lang ang gusto niyan. Ang gusto niya kung ano yung makakatulong sa kanya. Kaya, kailangan dito, ipakita mo doon sa landing page mo kung ano yung maitutulong, kung bakit mo ino-offer yun. Halimbawa, yung ebook na ginawa ko, bakit ko ino-offer yun? Kasi, alam ko na makakatulong sa kanya yun, especially kung nagbi-business na siya, di ba? Kaya nga yung title pa lang nun, hakbang tungo sa tamang pagnenegosyo, di ba? So, pangalawa, make the offer match the medium. Halimbawa, yung ebook na ginagawa ko, para yun sa mga nagbi-business. Pero kung i-offer ko yun para doon sa mga tao na hindi naman interesadong mag-business, so useless din siya. Kaya halimbawa, ikaw, meron kang food supplement na ino-offer. Kailangan i-offer mo yun doon sa mga tao na interesado din doon sa mga food supplement o yung mga talagang buyers na sila ng food supplement, 'di ba? Kasi mahirap pilitin yung taong wala pang idea o ayaw, 'di ba? So next, reduce form field. Ayun, kung mapapansin mo kanina, 'di ba meron dong sa ginawa ko may name at saka email.
So, ginawa ko yung email address lang. Kasi, una sa lahat, sa tingin ko, hindi ko naman kailangan yung name. Ang mahalaga kasi sa akin, yung email address niya kasi doon ko siya kukontakin. Doon ako sa kanya magpapadala ng mga email o doon ako sa kanya magpo-provide ng mga training na ipoprovide ko sa kanya. Pero kung kailangan mo naman kung kailangan mo ng contact information, contact number, dagdagan mo, okay lang 'yon. Pero kung hindi mo naman kailangan, so i-reduce mo na lang 'yon. Tapos next, turn your call to action into give the payoff. So ito ang example ko. Yan, nakikita nyo ba? Yan, ito yung mga common kasi na call to action Submit, halimbawa, submit now, sign up, o join, subscribe. Yun, katulad nga nung sinabi ko sa'yo, ayaw kasi ng mga tao na parang iutos mo sa kanila kung ano yung gagawin nila. Kumbaga, ang mga tao gusto nila, makakatulong ba sa akin yan? Magbe-benefit ba ako dyan? Kaya yung call to action mo, yun yung button nga pala. Yun yung button. Kailangan gagawin mo siya parang give the payoff. Halimbawa, send me my free tips. Tapos, ayan, sign me up. Tapos, get instant access or give me access. Ito yung mga bagay na pwede mong ilagay doon sa button sa landing page na gagawin mo. Ayun. So, ayun, nag-gets nyo ba yun, guys? Ayan. Ayun, yun. Kung may any question kayo, yun, pwede nyo nang itanong. Sige. I hope na nasundan nyo yun. Pero kung hindi nyo nasundan, pwede nyo panoorin yung replay. Okay guys, kung sino yung may question sa inyo related dun sa tinuro sa atin ni Coach Mon, pwede nyo nang ilagay sa sa ating chat box. Ito, meron na una si LG. Yan. Pwede, yan? Tama ba yan? Pwede ba yan sa networking ang promote? Pwede. Mas advice ko siya sa'yo kung nagne-networking ka. Kasi, katulad ko, experience ko dati, nagne-networking ako, ang hirap kumausap ng mga tao. Pero, nung nasubukan ko magkaroon ng sarili kong landing page, 50 na tao pumapasok doon sa akin. Kumbaga sila, yung 50 na tao, halimbawa, nakakakita ng offer ko. Isang 50, 100, ganon. So, imaginein mo, ang dali lang gumawa nung landing page. Pero mas mahirap kumausap ng mga tao, di ba? Kaya, ayun, advice ko sa'yo, na gamitin mo siya. Wala namang mawawala Try mo. Yun. Ano pa question? Ayun, kay Joshua, yung tanong mo, Coach, ang function po ba ng Insta page ay paggawa lang ng landing page, walang autoresponder? Yes. Maganda yung question mo. Joshua, yung Insta page ay para lang gumawa ng landing page o squeeze page. Yung autoresponder, ibang provider na yon, iba ng yon. Kumbaga sila, yung mga get response na yan. Sila na yung mga Aweber. Yun. Tapos, ano ba? Chona, free po ba yung Insta page? Free siya for 30 days lang, free trial. Kaya pag gumawa ka nun, after 30 days, may bayad na siya. Yun. Jessica, bakit wala po ako makita? Baka medyo mabagal yung internet connection mo. Mostly kasi sa internet talaga. Kaya medyo naglalag yung connection natin. Tapos, ano pa bang question? Question guys. Kung pa may question dyan, pwede kayong mag-post yung tanong. Ato kay Joshua ulit. Coach, ano po ba ang mas effective na ibibigay mo something free, ebook or video trainings? Okay, maganda yung question mo, Joshua. Based on my own experience, kasi meron akong video trainings, meron din akong ebook. Ayun nga, pinakita ko sa iyo kanina. So, para sa akin kasi, mas naging effective sa akin yung video trainings na ginawa ko. Kasi yung video trainings na ginawa ko, parang nakikita kasi nila ako talagang tao na nag-interact sa kanila. So, sa ebook naman,
gumawa ako ng ebook, actually nagkaroon din ako doon ng nagkaroon din ako ng commission sa ebook na ginawa ko. Effective siya, pero hindi ganoon din kabilis. Para sa akin lang naman kasi kay coach alam ko naging effective sa kanya yung mga ebook na ginawa niya. Ayun. Try mo na lang din pareho. Maganda combo. Combo mas Video na may maganda. ebook. Yun, the best. Paano mo gagawin yun? Simple lang. Yung ebook mo, basahin mo, tapos i-record mo yung presentation. Yung mga tinuro mo. Yeah. Video slide presentation na siya. Jadi double combo. Diba? Yes. Sige, question. Free 30 days is free. Si friend, yan, wala siyang name. Yung question mo is free 30 days, yung yung sa landing page. Yes, tama ka doon. Syempre kailangan din nilang kumita, 'di ba? Kasi syempre hindi naman sila gagawa kung puro free lang ng free, malulugi rin sila doon, 'di ba? Kaya 30 days free trial lang. Actually, yung Insta page, siya nga lang yung nag-provide ng ng 30 days na free trial kasi yung iba kailangan mo muna magbayad bago mo gamitin yung service nila. Yun. Magkano daw bayad sa Insta page? $39 yung pinaka-starting. Yung kung magma-monthly ka. Yung huwag kayong mag-alala, merong parating. Tapos, sino po? Eto kay Rosemary. What other types of freebies can be given for a landing page aside from ebook? Eto may papakita ko sa inyo ulit. Ito lang. Aside from ebook kasi, katulad niya, sinabi ko sa inyo, yung training videos. Kasi kung gusto mo, pwede mo naman, kung may product ka na, halimbawa may food supplement na product ka, gusto mo ba i-offer agad yun sa mga tao? Kasi dito, tinuturo namin sa inyo, mag-provide kayo ng value, di ba? Mag-provide ka ng tiwala doon sa prospect between sa inyong dalawa, di ba? Kaya mas maganda kung magpo-provide ka ng ebook o training videos kung ano yung makakatulong sa kanila. Yung pwede rin naman kung ipo-post mo o kung ilalagay mo na dun yung yung product na ino-offer mo Pero katulad nga nung sabi namin sa inyo, mas maganda kung makakapag-build ka ng value between sa'yo at dun sa prospect mo. Yun. Saan po ba pwede makapag-download ng mga ebook content? Ebook content? So kung meron kang mga ebook, kasi ako, marami akong dina-download na mga PDF version Yun, maraming binibigay yan, free sa internet. Kay Denmark yun. Ano po mas maganda yun? Rosemary, talaga ko lang. What other types of freebies can be given for landing page aside from ebook? Kaya pwede mong bigay, yun nga, pwedeng videos, kaya free webinar registration, o kaya free yung parang ganito, di ba? Pag kayo makapanood nito, nag-register muna kayo sa lead capture page, most of you. And another thing ay yung tinatawag na email subscription o yung email newsletter. Okay? Email newsletter. Actually, nung nag-start ako na mag-generate ng leads, doon ako unang-una nagsimula. No? Nagsimula ako sa email newsletter. Pinapadala ko lang noon. Basta ang strategy ko noon pala ganito. Mag-opt-in ka sa lead capture page ko, papadalang kita ng parang sequence of email na may content. Kumbaga imbis na blog post, email yung pinapadala ko sa kanila. Parang gano'n. Pwede pa ano ba? Pwede pa ibigay audio. Yun, pwede. Audio. For example, mahilig kang kumbaga sabihin natin, mahilig kang magbasa, no? Tapos pwede mong i-record yung boses mo instead of bibigyan mo lang sila ng blog post na written blog post, written content, pwede mo yung basahin, i-record mo, tapos yun yung ibibigay mo sa kanila. And ang maganda doon, no? Magandang influencing tool yun, influencer tool yun. Kasi kapag talaga may value yung ibibigay mo na content,
lalagay nila yun sa cellphone nila eh. No, tapos habang nagta-travel sila papasok sa trabaho nila, papakinggan ka nila. So imagine the amount of influence na mai-inject mo dun sa mga prospect mo kapag almost every day yung boses mo yung naririnig nila. Okay? So yun, videos, audios, written, and written, pwedeng blog post, pwedeng email newsletter. So madami, no? Kung may kung may tawag dito, kung may sabihin natin may physical product ka, pwede siguro free taste. No, coupon for free taste. Punta ka sa office namin sa Ortigas. Ha? Parang gano'n. Okay, free sample, di ba? Sa MLM may mga gano'n, free samples. Pwedeng gano'n. Mag-opt-in ka dito, okay, provide mo yung name mo, provide mo yung address mo, cellphone number mo, bibigyan kita ng free sample ng Jumba Juice. Jumba Juice. Okay? Pwede ba ako gumawa ng landing page ko para sa affiliate link ko ng Ignition Marketing? Pwede, Franklin. Very good question yun. No? Gagawin mo, gagawa ka ng sarili mong capture page na kung saan doon mo papapuntahin yung mga traffic mo. Okay? Tapos pag na-capture mo na sila, doon mo na sila ipapapuntahin. It's either dun sa registration page or dun sa sign-up page. Na parang ganun. Actually, most of us, ganun yung ginagawa. No? Meron kami sariling capture page para ma-build namin yung sarili namin list. No? Ganun din dapat gawin mo. No? I-build mo dapat yung sarili mong list. So, magagawa mo yun, Franklin, by creating landing page. No? Para sa affiliate link mo. Free video. Kung magka-create ka ng free video, yes, pwede mong i-upload sa YouTube yun. Sasalpak mo lang siya dun sa Insta page or kung saang page ka man. No? Kung saang page builder ka man. No? Unbound, alam ko meron din. Kanina may nag-comment dito. Monthly po ba ang bayad ng Insta page? Meron silang annual, meron silang monthly, no? Yan. Ano po ba mas magandang gamitin na get response? Nasagot ba tayo? Hindi pa? Hindi pa, coach. Okay. Actually, depends sa sa preference and sa sa taste mo, no? Para sa akin, ako personally, gusto ko get response kasi napaka-user friendly niya, no? And sobrang daming gumagamit na din, very very stable, very reliable. So far, isang beses pa lang ako nagkaroon ng problema sa kanila, no? Nung nahack sila. Pero wala naman nakuha data. Hindi lang nag-work yung system. Pero basically, so far, sobrang napaka helpful, powerful, dami ring features. No, actually, yung sa Get Response, meron din silang landing page builder. No, meron din silang landing page builder. Maganda doon kapag kumuha ka sa Get Response, meron ka na rin landing page builder. Eh, pero hindi ko lang alam kung iba yung pricing sa mga bagong customer. Alam ko data iba yung pricing kasi sobrang tagal na, mga 3 years na yung ang customer ng Get Response. So sa akin lahat ng feature na nilalabas nila libre. So parang yun yung perks mo pag loyal customer ka eh. So yan. Eh, tingnan nyo na lang getresponse.com kung ano yung mga pricing option nila na may libreng landing page builder. Pero guys, don't be overwhelmed. Again, ang kailangan mo lang isang page na may form, tapos lagyan mo lang ng something na words na mag-i-influence o mag-persuade dun sa mga tao na mag-opt-in. No, yun lang. Basically, wag niyo pahirapan yung utak niyo, no? Simpleng bagay lang yan. Page, offer, form. No? Parang, imagine mo, father, pinto, papasok ka ba o hindi? Ito, pag pumasok ka, ito, bibigay ko sa'yo. Parang ganun lang yung basic idea niyan. Okay? And actually, may shoot akong video mamaya. Okay? May shoot akong video mamaya at yung topic ko, gusto ko i-share sa inyo para kayo na yung unang-una makakaalam. No? Yung topic nun, may 4 topics ako na gusto kong i-discuss doon sa video ko mamaya.
And yung first topic is, ang ano niya, pinaka-idea niya is be aware. Ano yung be aware na yan? Sulat ko muna dito. Okay, be aware. Be aware that you already have everything you need to succeed. Okay? Be aware na nasa iyo na lahat ng kailangan mo para makapag-produce ng result, para mag-succeed. For example, okay, nung nagsisimula ako sa business, sa online marketing, ang pinambibidyo ko nun, digital cam. No? Na parang 500 MB lang yung ano niya, yung memory card. Tapos napakahirap. Pag magbibidyo ka, sobrang hirap, no? Sobrang pangit ng video, no? Ganon. And I know na most of you, meron ng smartphone. Okay? Meron ng smartphone na kaya-kaya nyo mag-produce ng content, ng video, na sobrang dali. Okay? Another example. Noong time ko noon, wala pang mga landing page na ganyan. No? Kung gusto mo magkaroon ng landing page or lead capture page, kailangan mong isayan the hell out of it. No? Kailangan mo talaga biglang maging coder, maging website coder para makapag-create ng landing page. Yung kanina pinakita sa inyo ni Mon, di ba? Ipo-point mo na lang, idadrag mo, ituturo mo kung anong gusto mong kulay, sasabihin mo lang sa kanya. No? Nung nagsisimula ako, walang ganun. Kailangan i-calculate mo lahat. Okay? Pangalawa, walang training. Okay? Nung nagsisimula ako, walang training na ganito, walang webinar, no? Wala kang pwedeng pagtanungan, no? Wala kang community na pwedeng salihan para matuto. No? Wala. Ako lang talaga mag-isa nun. Okay? Pangatlo, wala akong system. Okay? Pang-apat, wala akong offer nung time na yun. Okay? Wala akong offer. Kagaya sa atin, meron na kayong i-offer, no? So sobrang daming challenges, pero ang point na gusto kong ang gusto kong message na iparating sa inyo is you are in a better situation right now. Okay, compared sa dati, no? Mga 5 years ago. Okay? Sa'yo, andyan na lahat sa kamay mo eh, no? Kahit hindi ka nga magbayad ng lead capture page eh. Pwede kang makapag-create eh. For example, yung Insta page, pwede kang magsimula for free. Diba? YouTube no, ang hirap mag-upload. Isang buong araw, yung 5 minutes mo na video, i-upload mo na isang buong araw kasi sobrang bagal ng internet. Ngayon nga, medyo bumilis-bulis na eh. No? Tapos syempre, matindi na yung system ng YouTube, medyo bumilis na rin sila. Okay? Pero nung time na yun, yung 5 minute mo na video, 3 to 5 minutes, isang araw mo i-upload nun. Ang gamit ko pa nun, yung ganong kalaking smart, bro, yung sinasaksak na USB. So sobrang sobrang, siguro kung pag-uusapan doon, talagang sobrang hirap. No? Okay, training. No? Ito, Tagalog na, sinusubo na sa'yo, lahat, araw-araw, no? Adya na. Alam mo ba, nung bumili pa ako ng course para maintindihan, para malaman ko yung importance ng lead generation. Alam mo ba yun? Okay, pero dito, inaano na sa inyo, pinapamukha na talaga ng importante yan, gawin mo yan. Tinuturo pa sa inyo, point click, no? Kung paano gawin. Pero yan guys, nasa iyo na lahat. Huwag kang magbibigay ng excuse, wala kasi ako niyan eh. No, hindi, andyan na lahat. Andyan na lahat ng kailangan mo sa totoo lang. Okay? Huwag kang magbibigay ng excuse na porke wala ka nito, porke wala ka niyan. Kasi hindi totoo yun. Okay? Andyan na lahat, no? Okay? Pangalawa, leads is the lifeblood of your business. Leads is the lifeblood of your business. Yung kaninang hindi mga naka-attend nung nagsisimula ng introduction natin, sinabi ko na marami na akong mga marketers, no, na sinabihan, na tinuruan kung gaano ka-importante yung lead sa business nila. Napakarami na. Okay? Meron, 1 taong ko nang sinasabi, importante leads, bro. Huwag kang papayag na isang araw wala kang leads. Hanggang ngayon, wala pa din leads. Okay? So, kailangan nyo i-internalize yan. Maunawaan nyo na leads is very important. Prospect yan. Prospect mo yan eh. No? Imagine, may McDo ka, walang pumapasok dun sa McDo mo. Diba? Kagaya ng kwento ko kanina, yung restaurant na nasa gubat.
No? Okay, importante yan guys. Meron ng mga services na magagamit nyo na sobrang daling gamitin para makapag-start kayo ng makapag-generate ng leads. I-take advantage yun. I-take advantage yun. And huwag kang pumayag na matapos itong May na hindi ka makakapag-create or makakapag-generate ng leads mo. Okay? So mahaba-habang time yun. More than 1 week yun. No? Kahit newbie ka, kaya mong gawin yan. No? Hindi mo naman kailangan mag-code eh. No? Hindi mo kailangan mag-code. Ang gagawin mo lang, basta may lead capture page ka, no? may offer ka, boom, yun na yun. Okay? Then drive traffic to that. Okay? Okay? And pangatlo, ito importante rin to. Ito naman para dun sa mga medyo nakakapag-generate na ng leads, sa mga action taker na, sa mga nakakapag-produce na ng sales. No, kasi may mga nakakapag-produce na ng sale, nakakapag-refer na, nakakapag-sponsor na ng mga tao. Sige nga, mag-chat kayo dyan sa chat box. Sino sa inyo dito yung kumikita na, nagsisimula ng kumita sa kanilang online business? Mag-chat kayo dyan. Ito yung next level. Next level na kailangan yung gawin sa inyong business. Start thinking about your team. No? Start envisioning about your team. No, alam mo ba? Nung bago ako sumali doon sa company na first ever nakapag-build ako ng team, alam mo ginawa ko? Nag-create na muna ako ng pangalan ng team. Okay? Nag-create ako ng pangalan ng team. Ini-imagine ko na kung ano yung magiging itsura ng team na yon, kung ano yung magiging culture ng team na yon. Bakit importante yun, lalo na sa business model na ginagawa natin? Una-una, it helps you think bigger. Oo, pwede kang sabihin mo, gusto ko lang mag-sponsor, gusto ko lang maging affiliate marketer. No? Iba kapag nag-iisip ka na nang nagbubuo ka ng team. Bakit? Dahil added responsibility yon pagdating sa'yo. No? Added responsibility yon, ikaw na yung mamumuno sa team eh. Di ba? It helps you think much bigger. And once na mag-accept ka na ng bigger responsibilities, okay, yung mas mataas na responsibilidad, okay? Doon ka unti-unting aangat. Habang tumataas yung success mo, tumataas yung responsibility mo. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yun? Yung mga pinaka-successful na tao, yung sobrang yaman, na malalaki yung responsibility niya, ang dami niyang hinahandle. Daming hinahandle na employee, ang daming hinahandle na contractors. No? So ikaw, habang lumalaki yung team mo, at kung ngayon pa lang mag-iisip ka na about your team, no? Pinuposition mo na yung sarili mo sa responsibilities na darating. And that's the right kind of expectation na dapat mong iset kung talagang seryoso ka sa business mo. Start thinking about building your team. Okay? Start imagining, no? Start to have a vision na nag-build ka ng team. Bakit? Yun lang kasi yung only reason para makapag-create ng malaking result dito sa ganitong business na ginagawa natin. Di ba? Pag wala kang malaking organization, tingin mo kikita ka ng 50,000 per month? Hindi. Kailangan mo may team ka. Okay? So ngayon pa lang, kung yun yung mga target income mo, target mo kumita ng 25,000, 50,000, 100,000 per month, kailangan ngayon pa lang iniisip mo na, no? Kung ano yung magiging itsura ng team mo. No? Ano magiging pangalan nun? Okay? And hindi mahirap ngayon nga, meron ng Facebook group page, di ba? Oh, you can start with that. No? Gawa na agad ng group page kahit wala ka pang nare-recruit. This is my team. No? And maganda yung pangalan ng team nyo, guys. Ito, magandang tip to. Magandang pangalan ng team, yung something na pwedeng akuin ng mga members mo. No? Huwag yung pangalan mo, mamaya team mo, imagine mo, pangalan mo, ang pangalan ng team mo, Jose Manalo Team. No? Ay, totoong person pa rin. Jose, Jose Rizal Team. Parang ganun. Parang ganun. Di ba? Parang makasarili naman yung team na yan. Di ba? Maganda yung something na may embrace, maangkin nung mga member mo. Okay? So for example, yung first team na ginawa ko, Team Unstoppable Entrepreneurs Team. Yun yung pangalan ng team na. Walang team pala. Team Unstoppable
Team Unstoppable Entrepreneur. Sa una pala yung team, hindi pala doubling team. Okay? Bakit? Kasi ang culture na gusto ko ibigay doon sa team, kailangan unstoppable, no? Unstoppable yung may attitude ka na unstoppable. Okay? Ganon. Okay, so ikaw, isipin mo na kung ano yung magiging pangalan ng team mo. No? Yung team na ililid mo. Because that is the only way kung gusto mo maging top earner. No? Gusto mo maging top earner? That's the only way. Create team. Be a leader. No? Pero ngayon pa lang, imagine mo na yan. Envision mo na yan. Isama mo na yan sa plano mo. And last but not least, yung idea, syempre, pinaka-favorite ng lahat is taking massive action. Taking massive action, guys. Yun yung pinaka sagot sa mystery ng universe. No, kung ngayon mystery pa rin sa'yo, bakit wala pa rin ako resulta? Tagal ko na dito sa IM, sa taon na ako dito, 2,000 pa lang yung commission ko. No? Baka yung hataw mo kasi, yung effort na ginagawa mo, pang 2,000 lang talaga. Di ba? No? Sa tingin mo? Baka kailangan pang i-push, mag-level up pagdating sa pag-take ng action. No? Kaya yung sinasabi ko nga may kausap ako nung last 2 days ago yata yun. Isa sa partner natin. No? Sabi ko sa kanya, bro, kung ganito yung pangarap mo, sabi natin 2 million, no? 2 million ang pangarap mo, dapat yung effort mo pang 2 million din. Pag tinitignan ko yung Facebook wall mo, 1 week kang hindi wala activity, no? 1 week kang pumapayag, wala kang leads na na-generate. No? Paano yun? Hindi pang 2 million na hataw yun. Hindi pang 2 million na effort yun. Okay? So dapat, kung magkano yung goal mo, dapat doble pa nga Dapat nga times 10. No? Times 10 yung effort mo. Okay, sige, mabait na tayo. Times 2, pwede na. Times 3, pwede na. Kung magkano income goal mo, okay, sabihin natin 50,000. Tanungin mo yung sarili mo, pang 50,000 ba yung hataw na ginagawa ko? O baka pang 500 lang? Ang laking difference, di ba? Ang laking difference. Lalo na pag nagsisimula ka pa lang, dapat doon nga yung mas hataw mo. Kasi wala ka pang alam mo yung idea ng compounding interest? Di ba pag nagkautang ka sa bangko habang tumatagal, sobrang lumalaki. Pag malaki na, bilang lalaki ng mas malaki. Ganon din sa business, nagko-compound din yan. Habang nagsisimula ka pala, ang hirap. Ang hirap, no? Ang hirap bumuelo. Pero pag may unti-unti ka na resulta, no? May unti-unti ka nang napoproduce na result, dahan-dahan dumadali yan. Nagko-compound din kasi. Okay? So tandaan nyo yun, guys. Pag nagsisimula ka, massive action para mabilis yung compounding ng success nyo. Okay? So yun lang, guys. Yun yung actually na magiging four areas na gusto kong i-discuss sa inyo. Hopefully, na-inspire namin kayo and hopefully, naturuan namin kayo, may napulot kayong aral kung paano kayo makakapagsimula, makapag-generate ng leads. And hopefully, may natutunan kayo na masigit pa doon. Okay? And bago tayo magtapos, okay? I-announce lang natin yung ating mga susunod na webinar. This coming Monday, anong petsa ba yun? May 23. Tama? May 23, yan. Grabe to. Matindihan na naman to. The magic formula that could guarantee your result in your business. At ang magtuturo sa atin, walang iba kundi si Coach Raymond Gerald Tabaque, no? So yan, make sure na umattend kayo this coming Monday, ha? Si Bro Raymond. Bro Raymond, gusto mo bang mag-discuss regarding doon? I-invite sila? Okay, so thank you sa pag-attend dito and I'm very excited na i-share sa inyo to kasi sa totoo lang dito sa business natin, kailangan mo talaga magkaroon ng resulta. Okay, pero maraming na-overwhelm sa term na resulta. Kasi kapag naisip nilang resulta,
naiisip agad nila yung income result. Okay? Yung ganong klaseng mga bagay. Ngayon, dito sa business natin, kahit anong klaseng resulta, ito yung nakakatuwa dito, kaya mong makagawa na mag-influence, kaya mong makagawa na may mga taong makikinig sa'yo. Kasi dito, sa totoo lang, isa sa pinakamahirap, okay, isa sa pinaka-challenge or pinakamahirap kapag nagsisimula ka sa negosyo mo ay yung attention. Okay? Kung may mga tao bang makikinig sa'yo, kung may mga tao bang maniniwala sa'yo, kung may mga tao ba, okay, na, ayun, na naniniwala nga sa negosyo mo or sa kita mo. 'Di ba? Alam mo yung lagi nga sinasabi sa'yo, kumikita ka ba dyan? Yung ganong klaseng mga bagay. Totoo ba yan? 'Di ba? Sa totoo lang, nakaka-frustrate talaga yung ganong klaseng objection, di ba? Kasi, alam mo, naniniwala ka sa negosyo mo, naniniwala ka sa pangarap mo, tapos bigla kang sasabihan ng ganun, totoo ba yan? Totoo ba yung pangarap mo? Totoo ba yung mga pinagsasabi mo? So, etong webinar sa Monday, okay, ito yung pwede mong simulang step para makalusot ka or para maresolbahan mo yung ganung klaseng objection. Okay? Para magkaroon ka ng first immediate result mo. Actually, wala akong guarantee na income. Hindi tayo masyadong magpo-focus doon. Pero, pwede rin ito yung maging papunta doon sa first income result mo. Okay? So, I hope talaga na maka-attend ka dito sa webinar na to. Kasi kapag ngayon, parang feeling mo parang natatrap ka, hindi mo alam saan ka magsisimula. Itong webinar na to, this Monday, yun yung magagaranti ko sa'yo. Kapag naiintindihan mo siya at kapag in-apply mo agad siya, magkakaroon ka ng unang stepping stone mo, unang starting point mo para magawa mong tuloy-tuloy yung negosyo mo. So, medyo nakaka-hype talaga yung headline na binigay ko dito. Pero kasi ganun talaga yun eh. I-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yun kahit wala pa akong resulta nung time na yun. Ipapakita ko ikukwento ko sa'yo kung ano yung mga steps na ginawa ko para magaya mo rin at hopefully and eventually, magkaroon ka rin ng resulta doon sa ginawa ko. Okay? So, I hope to see you there Monday. This Monday. Okay? So, yun. Yun, bro. Yes. See you guys on Monday and syempre Friday. Pag-usapan naman natin sa next Friday, no? Friday. 27, how to create your vision board. Yan. So, yan. Make sure na matin kayo. Again, from Mondays to Fridays, no? Same time, 9 o'clock p.m. Okay? So, we hope to see you again next week sa ating webinar serye. And apply nyo lang yung mga natutunan nyo at take massive action, no? Kahit Sabado, kung nagsisimula ka pa lang, leverage mo. Kung yun yung araw na wala kang pasok, doon ka humataw. No? Doon ka humataw. Okay? So guys, see you guys and God bless sa inyong lahat. Coach Mon, thank you so much for sharing us and teaching us yung tinuro mo kanina. Very, very valuable. Thank you so much. Okay. Welcome. Alright. Yan. Sige guys. Bye-bye. And coaches, stay tayo. Magkwento lang tayo saglit lang. Okay, bye-bye. Bye guys.